Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Cheska Managaysay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Oo, Kuya Marshall Brother Yegacheng, maaari kang kumain ng walang pinipili, ngunit hindi ka maaaring magsalita ng walang kaparerikan. Alam ng lahat na ang nakatatandang Marshall sister na si Chin Shuang ay kasing lamig ng yelo. Ang mga tagalabas ay hindi man lang nakakapag-hello mula sa malayo, hindi pa banggitin, nakikipag-chat sa malapitan. Maraming mga alagad ang nag-aalinlangan sa unang pagkakataon. Hinamak ni Ye Gacheng nang umiti, nakakalungkot na may mga taong nagkukunwaring marangal sa harapan, ngunit sila ay mga bastos na babae sa likuran. Ngayon, nang pumunta kami sa kagubatan ng mga hayop, nakita ito ng lahat ng mga alagad na naruroon sa kanilang sarili. Si Chin Shuang ay inapi ng isang alipin kung hindi kami dumating, natatakot ako na baka may nagawa silang mali. Matapos inumin ang mga salitang ito, nagkatinginan ang isang grupo ng mga disipulo. Hindi sila makapaniwala na ginawa ng kanilang Diyosa ang ganitong uri ng indulhensya. Bukod dito, minamanipula pa rin siya ng isang alipin. Ngumisi si Ye Gacheng sa kanyang puso. Chin Shuang, ito ang babayaran mo sa pagsuway sa akin. Kasabay nito, hindi pinapayagan ni Ye Gacheng ang sinuman na makuha ang mahalagang bagay na ito. Kung may gusto nito, sisirain niya ang taong iyon, maging si Chin Shuang, na gusto niya. Siya ay palaging makasarili, kung hindi niya ipagkanulo si Chin Chingfeng. Sa kanyang mga mata, ang mga bagay lamang na naaayon sa kanyang sariling mga interes ay ang mga tamang bagay. Ye Gacheng, huwag kang duguan. Kung gusto mong magsalita ng kalokohan dito, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Si Lin Mengxi, na hindi nagsasalita sa lahat ng oras, ay galit na sumisigaw sa oras na ito. Oo, lalaki si Chin Shuang. Alam ito ng mga taong nihilismo. Ye Gacheng, kailangan mong humanap ng angkop na dahilan para saruan ang mga tao. Hinamak ni Elder Erfang ang daan. Sinabi rin ng matanda sa Sanfeng, mukhang hindi nasisiyahan ang ilang tao sa pagkuha ni Chin Shuang ng 10,000 taong snowgrass. Nag-aalala sila na sila ay itatapon ni Chin Shuang sa hinaharap, kaya nangangagat sila ng mga tao rito. Nakangiting sinabi ni Ye Gacheng, 2 martial uncles, si Gacheng ay hindi kailanman nagkasala ng sinuman. Ang mga alagad ngayon na nakapunta sa Beast Forest ay mga saksi sa iskandalo noong panahong iyon, kasama ang martial uncle ng Commandment Court. Sa sandaling bumagsak ang tinig, ang isang maliit na bahagi ng mga alagad ay agad na walang magawa na ibinaba ang kanilang mga ulo, tila pumayag sa bagay na ito. Kahit na tumingin ang punong guro kay Huyan, marahan siyang tumanggo. Minsan hindi naman totoo ang pagtingin. Alam ng lahat na sinira ni Chin Shuang ang ipinagbabawal na lugar ng mga patay, at malubhang nasugatan ng hari ng mga hayop. Kung ganoon, normal lang para sa isang alipin na ay bully si Chin Shuang sa isang sandali kapag bukas ang kanyang mga mata. 2 matandang malamig na boses way. Oo, ang nakatatandang martial sister na si Chin Shuang ay kasing ganda ng langit. Siya ay isang lalaking nagnanasa sa kanyang kagandahan. Normal lang na may mahulog sa balon at samantalahin ang panganib ng iba.
Biktima lang ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang. Dapat nating bunutin ang aliping iyon, siksikan ang kanyang balat at gawin ang lahat ng ating makakaya. Tuwang-tuwa ang mga alagad. Hinamak ni Ye Guocheng na ngumiti, noong una, akala namin. Kahit ang ginawa ko ay kapareho mo. Kung hindi ko papatayin ang sinumpaang alipin, hinding-hindi ako susuko. Ngunit ang problema ay noong nagsimula ako, si Qin ipinaglaban ni Shuang ang kanyang buhay upang protektahan ang kanyang maputing mukha sa harap ng lahat. Sinabi niya na siya ay kusang loob, na hindi dapat ipagkait ng nakababatang martial sister na si Qin Shuang. Sa tanong ni Ye Guocheng, lahat sila ay nakatutok kay Qin Shuang. Sa kanilang pagtataka, mariing tumanggo si Qin Shuang, oo. Bueno, ang nakababatang martial sister na si Qin Shuang ay talagang isang taong naglakas loob na gawin ang dapat niyang gawin. Ano ang kwalifikasyon ng gayong tao na nanloloko ng mga alipin at iniinsulto ang reputasyon ng nihilismo? Hindi ba dapat siya ay parusahan? Panipi, Ye Guochengs ang mga salita ay parang bolt mula sa asol, na ikinagulat ng lahat ng tao. Ang mukha ni Lin Mengxi ay kasing putla ng abo, nakatitig kay Qin Shuang na may maputlang mukha. Si Elder Erfeng at Elder Sanfeng ay tumingin din sa kanya ng malamig at bigo. Hindi talaga nila maintindihan. Paano ito magagawa ni Qin Shuang? Siya ang kinabukasan ng nihilismo. Paano siya makakabit sa isang alipin? Hindi ko akalain na ganoon pala katao ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang. Walang hiya, napakawalan diya na makisali sa mga alipin. Napakawalan diya. Haha, I usually pretend to hide in front of us. I didn't expect that I was a whore in private, even a slave. Hindi ko talaga kilala ang mukha ng mga tao. Dahil kahit ang mga alipin ay nakikita ito, hindi ko alam kung ilang lalaki pa ang na-drain ng pribado. Ayon sa aking tansya, lahat ng mga lalaking disipulo ni Sefeng ay may relasyon sa kanya. Panipi, kung ikaw ay isang mabuting tao, hindi ka dapat payagan na tanggapin bilang isang alagad ng templo kung nais mong kunin ang 10,000 taong gulang na snowcurd, itataboy kita sa nihilismo. Oo. Iwaksi ang nihilismo. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw. Parami ng parami ang mga disipulo na sama-samang sumigaw upang palayasin si Qin Shuang sa nihilismo. Nang makita na ang kanilang Diyosa ay ganoong tao sa huli, hindi mabilang na mga tao ang naging galit dahil sa pag-ibig. Si Qin Shuang ang kanilang dream lover. Hindi nila matitiis ang karumihan ni Qin Shuang. Kahit hindi nila makuha, hindi sila dapat maging alipin. Sa oras na iyon, ang buong bulwagan ay puno ng pamumuna at galit laban kay Qin Shuang. Sa isang sandali, ang eksena ay nahulog sa kaguluhan. Ye Guocheng, si Shofeng Elder at iba pa ay nanunuya. Sa oras na ito, sa likod ng karamihan, isang figure ang biglang dahan-daang pasulong. Tulad ng sinabi ko noon, hindi naman totoo ang nakikita, kaya hindi naman totoo ang pakikinig. Ang isang maganda at neutral na boses lalaki, sa oras na ito naaangkop na singsing, ang mga tao ay tumingin sa likod at pumunta, ay pos ang oras kolektibong tahimik. Ito ay hindi pagkakakilanlan ng taong ito kung gaano karangal, ngunit, ang pagkakakilanlan ng taong ito ay talagang mababa. Malamig ang mukha ni Ye Guocheng, ang aliping ito ay ang mga ngalunya ni Qin Shuang. Sa sandaling ito ay sinabi, ang mapusok na mga disipulo ay agad na sumugod upang labanan ang Aaron. Kung ang ibang mga disipulo ay hindi sila pinigilan, ang eksena ay magiging magulo. Patayin ang asong ito. Patayin mo siya. Kahit na may hamarang sa kanya, walang pagkukulang sa pakikipaglaban at pagpatay sa mga alagad. Nagulat si Qin Shuang kay Aaron. Anong ginagawa niya paglabas niya? Hindi kailanman pagsisisihan ni Qin Shuang ang kanyang ginawa sa harap ng libu-libong akusasyon ng mga tao. Siyempre, para sa agarang interes, maaari niyang tanggihan ang sinabi ni Ye Guocheng. Walang makakatulong sa kanya, at hindi ito makakaapekto sa susunod niyang hakbang sa langit. Pero alam niyang hindi niya magagawa iyon. Una, ang Aaron ay nasa panganib. Pangalawa, sasakit ang konsensya niya. Aaron upang isave ang kanyang sarili, buhay ay hindi, ngunit siya ay nais na abandonahin sa kanya, kahit nasabitag sa kanya sa kawalan ng katarungan, Qin Shuang kahit kamatayan ay hindi handang sumang-ayon. Kaya naman, kahit libakin siya ng libu-libong tao, hindi niya ito pagsisisihan. Ngunit sa oras na ito lumilitaw ang Aaron,
Hayaan ang kanyang puso na mawalan ng kapansanan. Itinaas ng pinuno ang kanyang kamay at tumingin kay Aaron, may sasabihin ka ba? Hiyang-hiya na rin ang pinuno ngayon. Ang pagganap ni Qin Shuang ay talagang nagpapasaya sa kanya, ngunit ang mga salita ni Ye Guocheng ay hindi naiiba sa pagbibigay sa kanya ng isang sampal sa mukha. Umaasa din siyang mapapabuti ng hitsura ni Aaron ang sitwasyon, kaya pinatatag niya ang eksena at binibigyan niya ng pagkakataon ang Aaron. Sabihin sa punong guro na ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang ay malubhang nasugatan matapos lumabag sa pagbabawal noong araw na iyon. Bilang isang alipin, gusto kong alagaan ang aking Panginoon, ngunit ang totoo, ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang ay napakaganda. Aaron ay isang binata na may malakas na dugo at isang alipin man lang, sabihin yan. Alam ba niya kung anong kalunos-lunos na kahihinatnan ang ay dudulot niya sa kanya kapag sinabi niya iyon? Hindi iyon simpleng pagpapatalsik sa paaralan, ngunit papatayin. Huwag mong pakinggan ang kanyang kalokohan, mabilis na pagkilala ni Qin Shuang. Ngunit nagambala siya ng Aaron, at nakangiting sinabi niya, hindi ako nagsasalita ng walang kaparirikan. Sa kagandahan ni Qin Shuang, kung ang lahat ng mga taong naruroon ay nasa iisang lugar kasama ang kanyang mga malungkot na lalaki at babae, naniniwala ako na kakaunti sa kanila ang kayang kontrolin ito. Kahit alipin ako, normal din akong tao. Dapat mong maunawaan. Panipi, walang umamin dito, ngunit walang tumutol. Sa teoryang pagsasalita, kung ito ay alinman sa kanila, maaaring hindi nila makontrol ang kanilang sarili. Kung tutusin, napakaganda ni Qin Shuang. Nang makita ang reaksyon ng lahat ng taong naroroon, mas natarante si Qin Shuang. Tumingin siya kay Aaron na may hindi kapani-pani walang mga mata at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Nang makita ito, medyo natarante si Ye Guocheng at pinilit ngumiti, Aaron, maglakas loob kang magsalita ng walang kaparirikan sa harap ng punong guro. How dare you? Tanong ko sa iyo, kung iyon ang sinabi mo, bakit inamin ni Qin Shuang na siya handang gawin iyon sa iyo? Panipi, mabait si Kuya Martial brother na si Qin Shuang siya. Ay malambot ang loob ng ilang sandali. Hindi tatanggi si Elder Martial brother Ye. Sabi ni Aaron na may matamis na ngiti. Ang pangungusap na ito ay agad na hamarang sa bibig ni Ye Guocheng. Ayaw niyang masyadong makisali sa usapin ng malaking Pegasus. Kung tutusin, ang hirap niyang ipaliwanag. Kapag umamin na siya na nandoon siya sa simula, mahihirapan siyang bigyang katwiran ang kanyang sarili kung tahimik siyang umalis sa kalagitnaan ng gabi, na maaaring makaapekto sa kanyang reputasyon. Nang makitang walang masabi si Ye Guocheng, nakangiting sinabi ni Han Sunny, kaya, ang katotohanan ng bagay na ito ay nagkaroon ako ng malabag na puso at nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Naisip ni Elder Martial Sister Qin Shuang na tinulungan ko siya noon, kaya siya ay mabait at hindi nag-atubiling gamitin ang kanyang reputasyon upang harangan ang espada para sa akin, ngunit hindi niya inaasahan na magdulot ng ganoong malaking kaguluhan. Matapos pakinggan ang mga salita ni Aaron, biglang napagtanto ng lahat ng mga disipulo na ang katotohanan ng bagay ay ganito. Mukhang hindi si Elder Martial Sister Qin Shuang ang uri ng slot na tinatawag namin, sa kabaligtaran, siya ay isang mabuting tao na may malamig na mukha at may mainit na puso. Elder Martial Sister Qin Shuang, pasensya na, napagkamalan ka namin. Oo, ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang ay maaaring maging napakabukas ng isip para sa pagiging isang alipin. Siya ay isang modelo ng ating henerasyon. Nang makitang mabilis na umiikot ang hangin ni Qin Shuang, galit na galit si Ye Guocheng na wala siyang masabi. Halos masuffocate na ang buong tao. Ganyan sa kagubatan ng mga hayop. Ngunit ngayon ay ganito kapag bumalik siya sa pangunahing bulwagan. Ang pangunahing punto ay ang pahayag ng Aaron ay makatwiran. Diyos at multo talaga. Ang lahat ay nakasalalay sa bibig na iyon. Gayunpaman, paano ka madaling umamin ng pagkatalo ni Guocheng? Sinabi niya na may malamig na ngiti, well, Aaron, dahil inamin mo ang iyong pagkakasala sa publiko, ayon sa mga patakaran ng nihilism, bilang isang alipin, nang ahas kang gumawa ng mga krimen at hamakin ang mga formal na alagad. Dapat kang magkaroon ng mga cramp at balat, pinuhin, ang iyong kaluluwa, at hindi hihigit sa iyong sarili. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.